Napabuntong hininga si Isabel nang may isa pang matandang babae na muling tumulak sa kanya sa gilid at pumasok sa opisina ng doktor. Pinagalitan niya ang sarili dahil sa kawalan ng aksyon. Dapat sana'y tumayo siya at hindi hinayaan ang sinuman na sumingit sa pila. Ngunit tila tama ang asawa niyang si Sean. Wala siyang paninindigan. Nang muling bumukas ang pinto ng opisina, sa wakas ay papasok na sana si Isabel. Ngunit lumabas ang nurse at naglagay ng karatula sa pinto na may nakasulat na 20 minutes break. Muli siyang napabuntong hininga. Siguradong mahuhuli na siya sa trabaho. Tinawagan niya ang kanyang manager upang magpaalam. At syempre, nairita ito at matagal siyang sinigawan. Paulit-ulit na ipinaalala na dapat siyang magtrabaho imbis na magkasakit palagi. Binaba ni Isabel ang telepono at napasandal ng pagod sa kanyang upuan. Inisip niya kung gaano kalaki ang nagbago sa kanyang buhay. Ang mga kasamahan niya sa trabaho ay tila palaging nakatingin sa kanya ng may panghuhusga dahil mas madalas siyang magkasakit kaysa magtrabaho. Ang asawa niya ay lumipat sa ibang kwarto at nagsimulang punahin at pahirapan siya. Tanging ang anak niya si Matthew ang laging nagpapalakas ng kanyang loob at tumutulong sa kanya na pansamantalang makalimutan ang kanyang karamdaman. Nang makilala ni Isabel si Sean, 2 taong gulang pa lamang noon si Matthew. Nag-propose si Sean sa kanya at nag-alala si Isabel kung paano ito tatanggapin ng bata. Hindi masasabing mahal ng lalaki ang bata, ngunit maganda ang pakikitungo niya rito. Hindi siya kailanman nagtaas ng boses at madalas siyang magbigay ng regalo. Kaya't nagpa siya si Isabel na tanggapin ang proposal ni Sean. Ngunit 5 taon na ang nakalipas at ngayon ay ibang-iba na ang lahat. Madalas nang magkasakit si Isabel at sa kalaunan, napagtanto niyang hindi na interesado sa kanya ang kanyang asawa. Bukod dito, ngayon ay may hinala rin siya tungkol sa posibleng pinakamatinding karamdaman. Sa nakalipas na buwan, nagpunta na si Isabel sa maraming doktor, kumuha ng iba't ibang mga pagsusuri at matyagang naghihintay ng resulta. Kahit na halos wala siyang pag-asa. Ramdam ni Isabel na masama ang kalagayan niya. At sa mga panahong ito, higit sa lahat, kailangan niya ng suporta mula sa kanyang asawa. Pauwi mula sa ospital, sinundo ni Isabel ang kanyang anak na si Matthew mula sa paaralan. At pagkatapos ay umuwi. Pagdating sa bahay, kaagad na nagtago si Matthew sa kanyang kwarto. Dahil alam niyang panibagong sigawan na naman ang magaganap. At hindi niya kayang panoorin ang kanyang ina na umiiyak. At tulad ng inaasahan, sinigawan ni Sean si Isabel. Binabato siya ng mga akusasyon at sisi. Pagod na ako sa lahat ng to. Gusto ko ng normal na asawa, hindi yung amoy gamot at palaging may sakit. Sigaw ng lalaki habang tuluyang nawawala ang kontrol. Sinubukan ni Isabel na pakalmahin siya. Subalit ayaw nitong makinig at patuloy siyang inakusahan ng pagiging walang kwenta. Pagkatapos, iniwan siya ni Sean at isinara ang pinto ng malakas. Alam ni Isabel na hindi babalik ang kanyang asawa sa araw na yon. Pakiramdam niya ay may ibang babae na si Sean at sinasadya nitong magpasimula ng alitan para makalabas ng bahay ng mas madalas. Habang siya'y labis na nangangailangan ng suporta mula sa kanya sa mga oras na ito. Kinabukasan, hindi na kinaya ni Isabel at tinawagan si Sean upang tanungin kung uuwi pa ba siya sa araw na yon. Sa isang tinig na parang nagmamakaawa, sinubukan niyang ipaliwanag sa kanyang asawa kung gaano siya kakailangan ngayon. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay pader na kawalang interes at kabastusan. Isabel, tigilan mo na yan. Nakakawalang gana ng makinig sa'yo. Matagal na akong nag-iisip at na-realize ko na hindi ko na kailangan ng mga problema mo. Solusyonan mo na lang yan mag-isa. Matalim na sagot ni Sean bago ibinaba ang telepono. Muling pumatak ang mga luha ni Isabel. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Isabel sa ospital para alamin ang resulta ng kanyang mga pagsusuri. Nakumpirma ang kanyang takot. Sinabi ng doktor na kakailanganin niya ng mahabang panahon ng paggamot, maaaring 1 taon o higit pa. Ngunit, hindi sigurado ang doktor kung gagaling pa siya.
Ikaw at ang iyong pamilya ay mangangailangan ng lakas ng loob at pasensya sa darating na taon. At sa aking karanasan, ang tagumpay ng paggamot ay nakasalalay ng malaki sa suporta ng pamilya. Sabi ng doktor ng may simpatya habang nakatingin sa malungkot na pasyente. Umalis si Isabel sa ospital. Halos hindi kayang makita ang anumang bagay sa harap niya dahil sa mga luha. Nahaharap siya sa isang dilema at hindi alam kung ano ang gagawin. Ang pagsabi kay Sean tungkol sa kanyang sakit ay imposible. At kung hindi siya magpapagamot, magiging ulila si Matthew. Wala na siyang mga magulang at wala ring ibang matatakbuhan. Bigla, may isang sasakyan na bumusina sa harap niya. Nagulat si Isabel nang makita ang lalaking bumaba mula sa sasakyan. Tumakbo papunta sa kanya at niyakap siya. Isabel, ikaw ba yan? Sayon? Oo, siya nga, si Sayon. Ang kanyang kaklase at unang pag-ibig. Ngunit, sa matinding panghihinayang ni Isabel, dahil itinuring lamang siyang kaibigan noon, hindi niya kailanman inamin ang nararamdaman niya para sa binata. Matapos mag-aral, balak ni Sayon na lumipat ng lugar para magtrabaho. Alam ito ni Isabel, kaya't nagpasya siyang magpakita ng inisyatiba. Si Sayon ang naging unang lalaki sa buhay niya, at ang ilang gabi nilang magkasama ang naging pinakamatitingkad na alaala ng kanyang hindi masuklian na pag-ibig. Isabel, kailangan mo talagang uminom ng kape ngayon kasama ko at ikwento kung kamusta ka na. Ngumiti si Isabel at pumayag, natutuwa sa hindi inaasahang pagkikita. Nang maupo sila, nagsimulang magkwento si Sayon tungkol sa kanyang sarili. Lumabas na sa lahat ng panahong yon, nagtatrabaho siya sa minahan upang kumita ng pera. At ngayon, plano niyang magtayo ng sarili niyang negosyo ng alahas. Matapos ang kanyang kwento, sabik na tinanong ng binata si Isabel tungkol sa kanyang buhay. Wala namang nakakatuwa sa buhay ko. May asawa na ako, may anak at nagtatrabaho bilang economist. Sagot ni Isabel nang may bahagyang lungkot. Design ang natapos mo, hindi ba? Oo, pero sabi ng asawa ko hindi daw yun propesyon. Isang pagkakamali lang. Kakaiba naman ang asawa mo. At bakit ka umiiyak nang makita kita? Dahil sa hangin. Pagsisinungaling ni Isabel. Siyempre, hindi naniwala si Sayon at nagpasya siyang alamin ng totoo sa ibang pagkakataon. Tinitigan niya si Isabel at hindi maintindihan kung ano ang nangyari sa kanya. Dati siyang masayahin, pero ngayon, nakaupo siya sa harap niya. Pagod na pagod, may mapungay na mga mata at mukhang mas matanda kaysa sa kanyang edad. Nagpalitan sila ng mga numero at pinangako ni Sayon kay Isabel na magkikita silang muli. Pag-uwi ni Isabel, sinalubong siya ni Matthew na masayang tumatakbo papalapit sa kanya. Ngunit, ang mas nakakagulat, naroon din si Sean na tila wala ni katiting na pagsisisi. At bago pa man makapagpahinga si Isabel, sinalubong siya ni Sean ng mga panunumbat at tanong. Saan ka nang galing? May pamilya ka, di ba? Nakapagpatingin ka na ba sa doktor? Kailan mo malalaman ang resulta ng check-up? Ngumiti si Isabel ng may halong hiya at iniabot kay Sean ang mga papel. Mabilis na sinuri ng lalaki ang mga ito. Naghanap ng impormasyon sa internet at malamig na tinanong kung ano ang balak gawin ni Isabel. Ngayong nalaman niyang kailangan niyang sumailalim sa pangmatagalang gamutan at pag-aalaga. Tahimik na nagsimulang mag-impake ng gamit si Sean. Pasensya na, pero hindi ko kayang harapin yan. May buhay pang naghihintay para sa akin. At ayoko nang may sakit na asawa at anak ng ibang lalaki. Sabi niya nang may inis. Sean, wag mo naman tong gawin sa amin. Hindi ngayon. Hindi namin kaya nang wala ka. Halos hindi masabi ni Isabel habang pinipigilan ang mga luhang nagbabanta ng bumuhos. Hindi ko na yan problema. Bakit ko kailangan pasanin ang ganyang pabigat? Sagot ni Sean habang patuloy na nag-iimpake. Habang si Isabel ay umiiyak ng todo, hindi niya maunawaan kung paano nawala ang anumang bakas ng kanilang pagmamahalan. Nagmadaling lumapit si Isabel sa kanyang asawa. Sinusubukang pigilan siya, ngunit marahas siyang itinulak nito. Inihagis ni Sean ang mga susi ng apartment sa kanya bago umalis at pagkatapos
ay malakas na isinara ang pinto. Ang mga susi ay tumama mismo sa mukha ni Isabel at may tumalsik na patak ng dugo mula sa kanyang nasugatang kilay. Umiyak si Matthew at niyakap siya ni Isabel ng mahigpit. Magkasama silang naupo sa sahig. Medyo kumalma ang bata, ngunit patuloy pa ring humihikbi. Habang si Isabel naman ay nakatitig sa pader na parang wala sa sarili. Iniisip kung ano ang gagawin mula ngayon. Mula sa sandaling yon, lalo pang lumala ang mga bagay-bagay. Lumipas ang 1 buwan at ang pera nila ay nauubos na sa nakakabahalang bilis. Nabalitaan ng kanilang boss ang tungkol sa nalalapit na mahabang sick leave ni Isabel at nagbantang hahanapan siya ng dahilan para matanggal sa trabaho kung hindi siya kusang magre-resign. Samantala, unti-unting naubos ang laman ng mga kabinet at istante sa kusina. Ilang beses tumawag si Sayon, ngunit hindi sinagot ni Isabel ang telepono dahil ayaw niyang dagdagan ang problema ng kanyang kaibigan. Ayaw rin niyang makilala ni Sayon si Matthew at may mga dahilan siya para rito. Ang kawalan ng pera ay nagudyok kay Isabel na maisip ang mga lahas ng kanyang lola. Walang sino man ang nakakaalam tungkol sa mga ito, kahit ang kanyang asawa, dahil itinago niya ang mga ito bilang pamana ng pamilya at sinunod ang bilin ng kanyang ina. Sinabi ng kanyang ina na ang mga alahas na ito ay mahigit 100 taon na ang tanda at may madugong kasaysayan, kaya't hindi dapat isuot kundi ipasa lamang bilang pamana. Matagal nang sinabi ng kanyang ina na gamitin lamang ang mga ito sa oras ng desperasyon. At ngayon, tila dumating na ang sandaling yon. Alam ni Isabel na mahalaga ang mga alahas, ngunit wala siyang ideya kung magkano ang halaga ng mga ito, kaya't napagpasyahan niyang alamin muna. Isang malaking tindahan ng mga alahas na may pawn shop at workshop ang kakabukas lang malapit sa kanila. Kaya nagpunta siya roon, dala ang isa sa mga hikaw. Sa tindahan, maingat na sinuri ang hikaw. At pagkatapos ay tumingin kay Isabel nang nanlalaki ang mga mata. Alam mo ba kung gaano nakatanda ang alahas na to? Mga 100 taon na po. Ipinamana pa po ng lola ko sa tuhod. Mahinang sagot ni Isabel. Nang malaman ng alahero na may isang hikaw pa si Isabel, humingi ito ng pahintulot na kunan ng larawan ang alahas. Pagkatapos, inihayag niya ang halaga ng mga ito. Kung dadalhin ni Isabel ang 2 hikaw, makakakuha siya ng malaking halaga, sapat na pera para sa kanilang mag-ina sa loob ng 1 taon. Napagkasunduan nila na bukas dadalhin niya ang parehong hikaw at kukunin ang pera. Umuwi si Isabel ng may magandang pakiramdam, kumbinsidong magiging maayos na ang lahat para sa kanya at sa anak niya. Kinabukasan, inilagay niya ang mga hikaw sa kanyang bag at nagmadaling pumunta sa tindahan. Sa loob ng ilang araw, kailangan na niyang pumunta sa ospital, kaya abala siya sa pag-iisip kung ano ang gagawin kay Matthew. Dahil sa lalim ng kanyang iniisip, hindi agad napansin ni Isabel na may lalaking sumusunod sa kanya. Halos nasa labas na siya ng tindahan nang bigla siyang sugurin ng lalaki. Sinuntok siya sa ulo at agad na tumakas, dala ang kanyang bag. Sumigaw si Isabel at natumba sa lupa. Ang driver ng isa sa mga sasakyan sa parking lot na nakakita sa nangyari ay agad na tumakbo papunta kay Isabel. Ayos ka lang ba? Tanong nito habang iniikot siya upang tingnan ang kanyang mukha. Isabel, anong nangyari sa'yo? 5 minuto ang lumipas. Nakaupo na si Isabel sa opisina ni Sayon na sa hindi inaasahang pagkakataon ay siyang may-ari ng tindahan ng alahas. Naglalakad si Sayon ng may halong nerbiyos mula sa sulok papunta sa kabilang sulok. Pilit na inaalam ang mga detalye ng nangyari. Isabel, naalala mo ba kung may nakakaalam kung saan at bakit ka pupunta ngayon? At sinabi niya kay Sayon na pumunta siya sa tindahan kahapon upang ipa-appraise ang mga hikaw ng kanyang lola sa tuhod. At bakit gusto mong ibenta? Bagamat, sige, pag-uusapan na lang natin mamaya. Sabi ni Sayon at inutusan ng kanyang sekretarya na tawagin ang kanilang alahero.
Ngunit nang malaman nilang nag-day off ito kahapon, pagkatapos mismo umalis ni Isabel, naintindihan ni Sayon ang lahat. Inutusan niya ang kanyang driver na ihatid si Isabel pa uwi at sinabi sa kanya na manatili lamang sa bahay, huwag lumabas at huwag magbubukas ng pinto kahit kanino. Nangako siyang pupunta sa gabi upang pag-usapan ang lahat. Nanatili si Isabel sa bahay kasama ang anak niyang si Matthew. Napansin ng bata na malalim ang iniisip ng kanyang ina at palagi itong umiiyak. Ngunit hindi niya ito tinanong ng kahit ano. Hindi inaasahan, tumunog ang doorbell. Tumakbo si Matthew upang buksan ito. Ngunit biglang pinigilan siya ni Isabel. Maingat siyang lumapit sa pinto at sumilip. Si Sayon, katabi ang isang lalaking nakauniforme. Napabuntong hininga siya ng may ginhawa at binuksan ang pinto. Pumasok si Sayon, tumingin-tingin sa paligid ng pasilyo at napansin na walang nagbago sa loob ng 8 taon. Isabel, kailangan mong magbigay ng testimonya. Natagpuan na ang alahero, pati na rin ang mga hikaw mo. Pwede mo nang kunin ang mga yon sa susunod. Sayon, maraming salamat. Hindi namin kakayanin kung wala ang mga yun ngayon, sabi ni Isabel habang pinapahid ang kanyang mga luha. Napansin ni Sayon na umiiyak na naman si Isabel, kaya't nag-alala siya. Pumasok ang babae sa kwarto kasama ang pulis at si Sayon, nang makita si Matthew, ay ngumiti at sumama sa bata papunta sa kusina. Ngumiti rin si Matthew at itinuro sa lalaki kung saan nakalagay ang kape at asukal. Hindi po ako pinapayagan ni Mama na buksan ang kalan kahit na maalam naman ako. Kaya ikaw na lang po ang gumawa kasi baka umiyak na naman po si Mama. Madalas ba siyang umiiyak? Opo, lalo na nang umalis si Sean. Asawa ni Mama mo si Sean, di ba? Bakit hindi mo siya tinatawag na Papa? Tanong ni Sayon na nakakunot ang noo. Kasi hindi naman siya ang papa ko. Laging sinasabi ni Mama na mabuting tao daw po ang papa ko. Pero nasa malayo na siya. Alam ko po na kung nandito siya, siguradong susuntukin niya si Sean dahil tinatawag niya akong pabigat at kung ano-anong masasamang salita. Halos mabitawan ni Sayon ang hawak niyang tasa. Ngayon, sigurado na siya na may nangyayaring masama sa buhay ni Isabel at lalo pang tumindi ang kagustuhan niyang malaman ang buong katotohanan. Matapos makita ang walang laman na istante at marinig kay Matthew na palaging may sakit ang kanyang ina at wala na silang pera, binuhat ni Sayon ang bata at dinala ito sa grocery store. Pagbalik nila, sinalubong sila ni Isabel sa pasilyo. Ano to? Tanong ng babae, litong-lito, habang nakatingin sa mga supot ng pagkain. Napagdesisyonan mo bang hindi lang gutumin ang sarili mo kundi pati ang bata? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang nangyari? At bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Tahimik si Isabel at saka nagpunta sa kusina upang magluto ng hapunan. Nang matapos silang kumain at nakatulog na si Matthew, nagtimpla si Sayo ng kape para sa kanilang dalawa. Umupo siya sa harap ni Isabel at mariing sinabi na kailangan na niyang malaman ang lahat. Ikinuwento ni Isabel ang lahat, kung paano niya nakilala si Sean, kung paano siya nagkasakit at ang pagtataksil nito. Hindi rin niya itinago na naubos na ang kanyang pera, na malapit na siyang maospital at wala siyang mapag-iiwanan sa bata. Wala siyang mga kamag-anak o kaibigang natira dahil pinalayo silang lahat ng kanyang asawa. Tuloy-tuloy ang daloy ng kanyang mga salita at nang matapos ang kanyang pag-amin, tumahimik si Sayon sandali. Pagkatapos, sa isang tono na hindi tumatanggap ng pagtutol, iniutos niya kay Isabel na mag-impake ng kanilang mga gamit at lumipat kasama si Matthew sa kanyang bahay, kahit man lang sa panahon ng gamutan. Malaki ang bahay ni Sayon at mayroon siyang kasambahay na maaaring mag-alaga kay Matthew kapag nasa trabaho siya. Naisa nang tumutol ni Isabel. Ngunit, nang makita niya kung gaano kaseryoso si Sayon, hindi na niya napigilan ang sarili at niyakap ito. Salamat, ang dali-dali ng lahat kapag nandyan ka. Tila nagdilim ang isip ni Sayon. Niyakap niya si Isabel ng mahigpit at naisip kung paano niya ito minahal sa lahat ng mga taong lumipas.
Kahit pa, itinuring lang siya ni Isabel bilang kaibigan. Naalala niya ang mga gabing magkasama sila noon at hindi niya mawari kung bakit ibinigay sa kanya ni Isabel ang ganoong regalo. Hindi niya kailanman binanggit ang kanyang nararamdaman. Alam niyang wala itong saysay dahil sila'y magkaibigan lang. Nang maospital si Isabel, sinikap ni Sayo na aliwin si Matthew na labis na nangungulila sa kanyang ina. Isang weekend, nagpunta sila sa water park at labis ang tuwa ng bata. Para silang mga batang nagkakatuwaan sa tubig. Habang naglalaro, napansin ni Sayon ang isang kakaibang marka sa balikat ni Matthew na parang isang balat. Ano yung nasa balikat mo, Matthew? Ah, yan po. Balat po yan. Sabi ni Mama, katulad din daw po yan ng kay Papa. Naramdaman ni Sayon na para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ilang taon ka na nga ulit? 8 po. Napatigil si Sayon at nag-isip. Hindi niya mapigilang magtaka at magduda. Kaya't napagpasyahan niyang kausapin ng seryoso si Isabel ngayong araw. Pagpasok ni Sayon sa ward, agad siyang tinanong ni Isabel tungkol kay Matthew. Bibisita siya sa'yo mamaya. Isabel, kailangan nating pag-usapan ang nangyari. 9 years na ang nakalipas. Kailan mo balak sabihin sa akin ang lahat ng to? Wala akong balak. Hindi mo naman ako minahal. Kaya kinuha ko na lang ang bahagi mo. At hindi ko kailanman inisip na ipilit ang sarili ko sa'yo. Anong klase ka? Ikaw ang hindi nakakita kung gaano kita kamahal. Nagulat si Isabel sa sinabi ni Sayon at napagtanto niyang pareho silang nagkamali. Sa palagay ko, pareho tayong tanga. Sagot ni Isabel at napaluha sa tuwa. Samantala, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Sean ay humaharap sa mahirap na kalagayan at malaki ang naging epekto nito sa sahod ng lahat ng empleyado. Ngunit mahirap ang sitwasyon ng trabaho sa lungsod, kaya't halos walang saysay ang maghanap ng bago. Kahapon, ipinaalam sa mga empleyado na nabili na ang kumpanya at may nakatakdang pagpupulo ngayon upang ipakilala ang bagong may-ari. Kaunti lamang ang natuwa sa pangyayaring ito. Hindi inaasahan ng mga tao na may mabuting mangyayari, lalo pat babae ang magiging bagong executive. At ang pinakakinatatakutan nila ay baka tanggalin silang lahat sa trabaho. Ngayon, nakaoposisyon sa maingay na bulwagan, naghihintay sa pulong, at muli na namang iniisip ang kanyang buhay. Nakakapagod at nakakatakot ang kawalang katiyakan, ngunit higit pa roon, muli na namang nagpaandar ng iskandalo ang kasintahan niyang si Melanie. Halos magwala ito sa selos dahil ang asawa ng kaibigan niya ay niregaluhan ng sasakyan. Samantalang siya, wala man lang natanggap mula kay Sean. 3 taon na silang magkasama ni Melanie, ngunit mas madalas niyang naaalala si Isabel kamakailan. Napapaisip siya na marahil ay masyado siyang nagpadalos-dalos noon. Hindi niya kailanman nagawang magluto o maglaba noong mag-asawa pa sila ni Isabel. Hindi tulad ngayon. Si Melanie ay palaging tumatangging gumawa ng mga gawaing bahay. Palusot na pagod siya. Napagtanto niyang mas maginhawa ang buhay niya noong kasama si Isabel. Habang iniisip ang kanyang dating asawa, naisip ni Sean na malamang ay matagal nang pumanaw si Isabel at ang anak nito ay malamang dinala na sa ampunan. Malabong nagkaroon ang mahina at walang perang babae ng sapat na lakas para makabawi. Ngunit biglang kumilos ang mga tao sa bulwagan at nakita ni Sean ang isang magandang babae. Malamang ang bagong boss na pumanhik sa entablado. Sinuri niya ang maayos na hugis ng katawan nito, ang napaka-eleganteng suot at ang mataas na takong. Ngunit nang iniangat niya ang tingin sa mukha nito, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Isabel ito. Noong una, inakala ni Sean na nagkamali siya. Ngunit nang magsimulang magsalita ang babae, napagtanto niyang si Isabel nga ito. Hindi niya maunawaan kung paanong ang isang mahina at maputlang babae ay naging isang matagumpay na negosyante. Hindi niya masyadong pinakinggan ang mga sinasabi ni Isabel. Ngunit napansin niyang maraming tao ang nagtatanong sa kanya at sinasagot niya ito ng may kumpiyansa. Matapos ang pulong, narinig ni Sean mula sa isang kasamahan na nasiyahan ang mga tao sa bagong pamunuan at nagkaroon sila ng pag-asa para sa susunod na panahon.
Hindi makapaniwala si Sean sa lahat ng naririnig niya tungkol sa kanyang dating asawa. Lumabas siya upang magyosi at nakita si Isabel na nagpaalam sa kanilang chief engineer at patungo sa isang sasakyan. Tinawag niya ito, "Sean, nagtatrabaho ka pa rin pala dito? Akala ko isa ka ng boss sa ibang kumpanya. At nagiging masama ka na rin ba? At bakit naman ako magiging mabait sa'yo?" Sagot ni Isabel na may ngiti sa kanyang mukha. Tinitigan ni Sean si Isabel. Hinahanap ang mga salitang maaaring magpahiwatig na nais niyang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang dumating ang isang itim na sasakyan. Bumaba si Matthew mula rito at masayang tumakbo papunta sa kanyang ina. "Mamaya ka maglakad! Kailangan kong makausap ang iyong ina!" Galit na sigaw ni Sean sa bata. "At bakit mo inuutusan ang anak ko? Ikaw si Sean, hindi ba? Matagal na kitang gustong makita." Sagot ni Sion habang naglalapat ang panga. Sa isang iglap, kinuyom niya ang kanyang kamao at malakas na sinuntok si Sean sa panga. "Umalis ka na rito! Mag-resign ka na ngayon din! At wag ka na muling magpapakita rito." Parehong lumabas ang mga kotse sa gate at naiwan si Sean na nakaupo ng matagal. Pagkaraan ng ilang sandali, galit siyang dumura at pasuray-suray na umuwi. Iniisip ang matinding iskandalong maaaring sumalubong sa kanya. Gayunpaman, iniisip rin niya ngayon na wala na siyang trabaho. Malamang hindi na rin siya kailangan ng kanyang nobya.